Okay, KGX, makinig tayong lahat. So ito, sapul na naman yung TA natin, okay? So kung mapapansin natin dito sa ginuhitan natin, no? Nag-drop na siya. So kung mapapansin nyo, kukunin niya na si 69,300. Pero kung titingnan natin, rejected siya sa umpisa. Okay? So ngayon, kung titingnan natin, meron demand dyan ha. Ngayon, kapag na-break niya yan, possible, baka makuha tong 65 or 66. So, kaya lang, nung tinitingnan ko to, medyo malayo-layo tayo ng konti. Ayan, no? So, kung tinitingnan ko yan, tapos syempre, check lang din natin to, ha? No? Tong area na yan. Okay? Yung area na yan. So, possibility, pwede niyang i-break yan. Yung area na yan. So, kapag na-break niya to, itong 69, sakto kasi no? 69,300 or 69,800, 69,500, 69,800 or 300. Parang sakto rin siya na possible na kunin. Okay? So pagka na-break to, pwede siyang bumaba dito hanggang 65,800. Okay? So yan yung nakikita natin ngayon. So far, kala ko mapapahinga tayo kasi nga nag-75 sa pagbili pero hindi tayo napahinga, no? So nag-buy pa tayo dito sa area na to. So sabi ko nga, habang mababa yan sa 75, no, bumibili ako niyan, no? So ito yung TA natin. Madali kasing sundan, lagi yung tatandaan na. Pag nagsimula kayo, no, sa charting, madali na lang sundan yan everyday, no? Katulad nito, dito tayo nag-start, di ba? So ayan. So kung papansin nyo, nung bumuo tayo ng area, nakuha yung resistance natin, lumipad. So bumuo na naman tayo, nakuha nga, pero low volume, 2,000 USDT ang dinagdag. Profit na rin naman ng 100% dyan. So, ganoon din dito. So, high volume yung nakuha nating resistance, lumipad. Ganoon din dito, high volume yung nakuha natin, lumipad. And then, bumuo tayo ulit ng panibagong support and resistance, nag-drop. Okay? So, ganoon lang kasimple kapag ako nagti-TA, no, sa sarili ko lang, no, nagti-TA tayo sa sarili lang natin. So, ganoon lang siya kasimple. Hindi ko na pinapahirapan yung sarili ko. Basta again, pag nag-TA na ako na gano'n, kapag nakuha yung pinaka-support, doon ako mag-entry. Pag nakuha yung pinaka-resistance, doon ako mag-entry. Ganun siya. So, yun lang yung ating nakikita sa ngayon. So far, bumibili naman tayo. So again, ito, tatanggalin na natin to. So, we'll see kung kayang kunin tong area na to. At kung kayang kunin yan at biglang nag-drop, so possible, makuha si 65,800 or 65,900 or si 66,000. Okay? So ngayon, dito naman sa ETF, no, kung mapapansin natin, check lang muna natin, refresh lang natin to para at least makita natin ang buo. Okay? So wala muna tayong news regarding sa war. Doon lang muna tayo sa support and resistance. Again, masyadong mahina ang aking internet. So ayan, 163 million outflow, no? Napakalaki ng kay Fidelity. Okay? BlackRock is 33.9 million. Okay? Grayscale negative 18, and for the Ethereum biglang nag-drop no? Kasi sa PPI kahapon to Okay? So ayaw. Medyo mabagal ang ating internet, mga kapatid. Kaya pagpasensyahan nyo na. Okay? Please check din natin to. Ito, nasa 79 na. Di ba? So, yan. Sa ETF, ganun din. 163M din, no? Ay, hindi. Teka lang. Yung Ethereum. Hindi natin makita yung Ethereum. Naglalag tayo. Ayaw makita ng Ethereum, oh. Ayan. Negative 55 for Ethereum. So, BlackRock, nasa 1 million lang naman yung sinel niya. So, mababa. No? So, yun lang naman yung update natin for the BTC. So, tingnan natin. Kasi, marami nagsasabi na babagsak at babagsak si BTC. Yes, nandoon tayo. Pero mas maganda pa rin na chine-check natin to. Kasi, wala naman nakakaalam kung hanggang saan ang ibabagsak nito. So, puro prediction lang naman yung ginagawa nila. Kasi based doon sa history. Na kung saan ang history ay 30,000 ang ibabagsak ni BTC dahil doon sa 80% or 78% na binaba every bear market. Okay? So yun lang. Kung gustong pumasok sa group namin at kasabay namin mag-ipon, no?
PM nyo lang ako sa Telegram, nandiyan yung link natin sa description. And kung gusto nyo pumasok sa BitGet and B2Nix, nandiyan yung link natin sa description. Saludo sa inyo lahat.